Again, this is Boss Rod, and for today's video, pag-uusapan naman natin kung paano nyo gagamitin si CSS for your HTML. So, ano pang hinihintay natin? Let's get started. Go to the coding. Alright, so here, as you can see, CSS, this is the step 4. So, ano ba si CSS? Basahin natin. CSS stands for Cascading Style Sheets. CSS is a language that describes the style of the HTML document, is responsible for the look and feel ng web page. So basically, si CSS yung responsible to make the website beautiful. That's basically it. So kaya may mga analogy, di ba? Si HTML siya yung parang, sabihin natin, no? Si HTML siya yung parang bahay or yung foundation, di ba? Mga poste-poste ng bahay natin or mga pader-pader. And then si CSS siya yung mga decoration, okay? Yung mga tiles, yung mga pintura, blah 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 and so on. And then si JavaScript siya naman yung mga like electricity, water, kasi siya yung mga function naman ng bahay. Okay? Mga ilaw, blah blah blah. So, okay. So, let's get started. So, ang gagawin natin is, makita nyo dito may port 550, right? So, kailangan nyo gawin lang is either cancel yan or I think kahit hindi nyo na i-cancel, alam ko automatic. So, balik lang natin sa dati, no? Ang gagawin natin dito is, mag-create tayo ng index file. Or pwede nyo, pwede nyo pangalanan yung HTML nyo. Pero since isa lang naman yung file na gagamitin ko, kahit isa na, or sabihin natin pa isa-isa na lang din. Index file muna tayo. Index file, HTML. Okay. So, gawa lang ulit tayo ng HTML. And then, this one is my first CSS. Okay. Save. And then, gagawin natin, right-click ulit. Open with live server. Okay. Dapat lalabas na yan dito. Okay. Meron na tayong first step. So, we're good sa first step. Okay. CSS. So, ano ba yung si CSS? So, si CSS yun nga, kanina, no, siya yung bahala sa mga styling natin. So, pag-uusapan natin paano siya nangyayari or paano siya ginagamit. So, ngayon, naglalagay lang tayo nandito ng div. So, let's just say this is the main, no? So, meron na akong main dito. Okay? So, si CSS, basically, pwede nyo siyang i-inline. Okay? Pwede i-inline nyo sa mismong HTML nyo or pwede nyo ring i-inline mismo dito sa div nyo. Pero for now, dito muna tayo sa styles. So what I normally do is meron akong HTML and body, no? Ginagawa ko yung margin padding 0. Makikita nyo dito, kasi makikita nyo, meron yung default na margin and padding. So, mina-margin 0 ko yan. Okay? Makikita nyo, ngayon, dikit na siya sa taas. Ngayon, ang gagawin ko naman is, next is, height to be 100% and width of 100%. Well, normally ganyan ginagawa ko. So ngayon, boss, ano yan? Anong ginawa mo dyan? So, meaning lang nito mga boss, ilagyan ko sa HTML and body ng CSS na margin, padding 0, and height and width ng 100%. Okay? So, meaning, ito yung mga CSS properties. Okay? Ito naman yung mga selector mo sa HTML mo. Okay? So, this is the HTML tag. Okay? Pwede nyong iselect yung mismo HTML tag. Pero mamaya, pag-usapan din natin mga class, ID, and so on. So, ngayon, for now, ito na muna. Okay, meron na tayong main. So, ang mga properties na pwede natin magamit is, hindi ko na matatalakay lahat-lahat, no? Pero, I just wanted you guys to give an idea kung ano-ano yung mga mostly na ginagamit sa CSS. And then for the other stuff, I will give it to you as your assignment, no? Mag-start kayong mag-check out ng mga other documentation. But basically, I just wanted you guys to give an overview. Ano ba si CSS? Okay? So background, so pwede ako maglagay ng background na red. Okay? Red, 'di ba? So naging red na siya. So pwede ko ring green. Okay? So, ito yung mga offer or yung mga default ni CSS, no? May mga green, may mga red. Pero kung gusto niyo magkaroon ng sarili nyong color is you can have a color picker
to choose whatever color you want. Okay? Or either, what you can do is to go color picker, ganyan, website, and then choose kayo kung anong gusto nyo. So, let's say, gusto ko nito, and then copy nyo lang yung hex. Okay? Pagka kinopy nyo yung hex, paste, and then save, and yung color ng ano nyo, application. Okay? So, yun yung basic background. Okay? Tanggalin na natin siya. Ngayon, gagawin natin is, gagawa tayo ng simple, let's say, simple lang na example. I'm not sure kung ano kasi, well, just to give you an insight, no? Pagka gumagawa ako ng tutorial kasi puro impromptu So, kung ano lang maisip ko, yun na yun. So, ngayon, gagawa ko ng, for example, is, meron akong H1 na my profile, sabihin na lang natin, no? My profile. Save ko yan. Ayan, may H1 ako my profile. And then, meron ako dito, syempre, P. Okay? So, lorem, blah, blah, blah. Ayan, ganyan. So, what if, for example, gusto ko yung H1 ko may kulay. Okay? Pwede kong sabihin, H1 color, red. Okay? Yan. Ganun din sa P. Gusto ko si P, lagyan ko rin ng color na green. Okay? Pwede nyo siyang lagyan ng ganyan. So, yan yung very basic, no? So, ngayon, pagka ginawa nyo is ganito, mga boss, no? Pagka ginawa nyo yan, mga tags, meaning lahat ng P, lahat ng div, lahat ng H1 is maa-applyan yan. So, for example, meron na naman akong H1 dito sa baba, my experiences. Okay? Yan, oh, naging red din siya, di ba? And then P, lorem ulit. Sabi natin, lorem lang ulit. Blah, blah, blah. Yan. So, ngayon, na-applyan siya, no? So, ngayon, gusto nyo, boss, paano pag gusto ko yung ano lang, specific lang? So, ang pwede nyo gawin is, lagyan sila ng class. Okay? So, lalagyan nyo ng class yan. So, let's say, ang class nito is, profile header. Okay? And then, sabihin naman natin dito, class, pwede nyo sabihin profile, we call this profile info natin, parang ganyan. Ganon din dito, lagyan din natin yung class, experiences, header. And then, copy lang natin tong class. Okay, copy natin yung class. And then, ito naman is info. Save. Ang kailangan, so hindi pa ma-apply. So, ang kailangan natin gawin, mga boss, is remove yan. And then, pagka-class, ang identifier niya is that. So, mauuna yung that. And then, yung pangalan ng actual class. Okay? Ayun yung kailangan nyo tandaan. Pagka-class, that. Okay? So, ngayon, class, lalagyan natin siya ng, for example, gusto ko dito sa profile header ko is maging, ano siya, yellow. And yellow. Makikita nyo, yellow siya, di ba? Tapos, hindi na na-applyan si my experiences. So, ganun din gagawin natin sa info, no? Gagawin natin siyang red. Okay. Yan. So, ganun din si experiences. Header, blue. Okay. Info, green. Yan. So, ganun yung very basic, no? Very basic na paggamit ng CSS. So, marami pa yan. So, for example, gusto nyo lagyan ng ano to, ng margin. Okay? So, pwede nyo sabihin margin left. Okay? 10px. Okay, may kita nyo, a-adjust siya ng 10px. Nakita natin, kunyari, 50px. Malaki, mag-a-adjust siya. So, ganun si margin. So, parang inuurong niya yung content. Nagma-margin siya sa gilid. Pero what I usually does is using padding. Okay, mas okay si padding. So, sabihin natin 50px. Parang same lang siya. Nakita nyo, same lang siya. Pero ang idea niya is, nasa loob. So, baliktad siya Makikita natin dito. Inspect natin. Pakita ko sa inyo. So, the difference between padding and margin is, ayan. Si margin, nasa labas. Okay? Si padding, nasa loob, nasa mismong content. Ganun yung idea niya. Okay? So, pagka, kunyari, ito, diba? Ito yung padding. Pagka ginawa ko is, nilagyan ko pa yan ng margin left na 50px din. Yan. Makikita nyo yan. Meron akong margin sa labas na 50, no?
may margin ako dito sa labas na 50. And then sa loob, meron akong padding na 50 rin. So, yun yung difference, okay? Sa padding, mismong content siya na-apply. So, dumalaki yung mismong content. Sa padding naman, ay sa margin naman, kung ano yung size ng content, yun na yun. Ang lalagyan niya ng additional sizes is yung labas. Yan yung idea. Okay? Ay, hindi nyo pala nakikita, no? Pakita ko. Paano yung off? Yan. So, may kita nyo dito, pagka nag-inspect element kayo, no? Si padding, sa loob, sa mismong content. Okay? Kasama na siya sa mismong size ng content. Si margin, sa labas. Okay? Ayun yung idea. Okay, so ayokong mag deep dive diyan, pero basically that's the basic example nung margin and padding or yung difference nilang dalawa. Okay, let's go with another set of CSS. Another example. So, example is let's just say for example, gawa tayo ng form, no? So, gagawin natin is cancel ulit natin to. Okay, cancel natin. Yan, cancel. And then, gagawa tayo ng another HTML. Okay. Tatawagin natin siyang form. Form HTML. Gawa tayo HTML. Save my form. Okay, so ngayon, open with live server. And then, yan. Meron na tayong form, di ba? So, kailangan natin gawin is gawa tayo ng div. Okay? So, this is the main. Okay, yung kanina sinasabi ko, pwede kayo mag-style dito, mag-inline. Pero ang idea dito is i-split nyo siya ng semicolon. So, for example, gusto ko background red. Yan. Ang pang-split nyo is semicolon. Pagka sinave ko yan, syempre wala pang mangyayari, di ba? Kasi, like what I said, no? Normally, kailangan nyo gawin to. Okay? Margin, padding, para ma-accumulate nyo or ma-maximize nyo yung buong page. Okay? Margin 0 para walang margin, and then H1, height and width to 100%. Okay? Meron na tayo niyang background. Background red. Walang lumalabas kasi lagyan natin ng div. Makikita nyo, hindi niya pa nakukuha yung buong page, di ba? So, you can either height of 100%. Wala siyang BH. Yan. And then, ang gagawin natin, so, pinakita ko lang na pwede kayo mag-inline. Okay? So, ang gagawin na natin dito is gagawa tayo ng simple form. So, let's say, for example, this is the login page or login. Lagyan natin ng parang, let's say, H1 login, di ba? Ganyan, H1 login. And then, magkakaroon tayo ng form, yung kanina. Ito, dito na natin gagamitin yung form. So, yung form, yan, lagyan natin siya ng very basic, no? Sa form, meron tayong div. So, nirarap lang natin yung mga inputs natin. So, meron label. Itong label is ginagamit siya para pagka nag-click ka rito, mapopokus siya dito. Okay? Pagka nag-click ako, focus siya, di ba? So, paano yan gumagana, Boss Rod? Gumagana yan. Tanggalin ko muna to. Gumagana yan pagka may label kayo and then yung for is the same sa ID na sinet nyo dito sa input. Okay? So, ito yung tag naman for inputs, mga boss. Okay? Pagka kinoment out ka yan, wala nang label, di ba? So, ayun yung input. Okay? So, ngayon, pagka kinilik ko tong password, nakikita nyo, napupunta yung cursor dito, di ba? Bakit siya napupunta doon? Dahil dito sa my for password and then same kasi siya dito. So, pagka inibig ako yan, let's say for example, password 123, hindi na yung gagana, hindi na yung mag-auto-focus dito. Kasi hindi sila parehas ng ID. So, pagka kinapi ko yan, mapapocus na siya. Kada click ko sa mga label. So, ganun lang yung idea ng label. Doon lang siya gamit. So, para lang ma-focus dun sa mismong input. Basta same yung ID. Okay. So, meron na tayong form, meron na tayong button, submit, and blah, blah, blah. Okay. Ngayon, boss, ano gagawin natin dito? Lalagyan natin siya ng styles. Okay? So, pwede tayo maglagay dito ng class. Pwede natin siyang tawagin na main. Okay? So, main. Yan, main class. So, meron kasi mga tinatawag na flex and grid. Pero yung flex and grid kasi, another whole topic kasi to. Meron din ako mga tutorial noon, pero mga old na, medyo cringe na yung video ko doon. But,
I think it's still very helpful. So, it's really up to you na kung gusto nyo panoorin or gusto nyo manood ng ibang tutorial for flex. But basically, gagamit tayo ng flex para lang ma-make sure na meron tayong alignment. So, flex, and then lalagyan ko lang siya ng flex direction. Kasi si flex, by default, is nakapang ano siya, pahaba. Okay? And then, pagka sinabi nyo flex direction to column, ay, ang magiging direction niya na is pababa na. Okay? Ano yung idea? And then, ang pwede ko nang gawin is margin auto left, tsaka margin right auto. Hindi ako marunong mag-ano with oh no, actually before we do that, meron sa form pala natin gagawin yan. So ito na yung flex, so meron na tayong flex. So ang kailangan naman natin gawin is yung form natin. So pwede natin ipasok dito para isang layout na lang. H1 nasa loob siya ng form, so pwede natin lagyan si form ng login form. So ngayon lalagyan ko lang si login form CSS. So, ano ilalagay kong CSS? The same thing. So, pwede ako maglagay ng width. So, let's just say, for example, ang gusto kong width is 500px. So, ito, magiging 500px na yan. Pagka nilagyan ko ng background yan of red, makita natin hanggang 500px lang siya. Okay? Pero, pagka tinanggal ko yan, width, yung buong width. Pero, ayoko kasi nun. So, gusto ko, ang width niya lang is 325px. Okay? Okay? 325px. The reason for that, because gusto ko siyang i-center. So, ngayon, gagawin ko, na-login ko na siya. Ang gagawin ko lang is margin auto. I'm not sure if this will work, but I think this will work. Yan, mag-auto siya. Ang meaning niyan kasi mga boss, gusto ko pa-center siya, margin auto sa left and right. Okay, doon siya gamit. Hindi siya nagigitna kasi itong main natin, ang size niya, kung lalagyan natin ng height, lagyan natin ng background, no? Nakita natin kasi yung height niyan green, sabi natin green. Yan yung height kasi ng div natin is hanggang dyan lang. So, para malagyan natin yan, kailangan natin lagyan yang 100%. Or actually, 100bh na lang para sure. Yan, 100bh. So, ngayon may kita nyo yung margin auto, nag-work na siya. So, margin auto, hack siya, no? Para lang ma-center yung application natin. So, okay na ako dito sa div. Meron na rin ako dito. Center na rin yan. Blah, blah, blah. Yan. So, ganun lang kadali, di ba? I mean, medyo confusing siya kung di nyo mag-gets how the flex works or the margin, the height, and so on. But the idea is, when you are using CSS, it will give you a flexibility to start moving around things on your HTML. And also, pwede kayong mag-declare ng mga sizes, margin, alignments, and stuff. So, ayun yung power ni HTML. And, kung gusto nyo pa makita yung mga iba't iba pang mga, mga properties niya, that's your assignment. So, I want to make this tutorial as short and also as straightforward as much as possible. Gusto ko lang magbigyan kayo ng overview kasi yung mga ibang details na I really hope na kayo yung mag-start mag-learn on. Kasi the reason for that is I want you guys to learn on your own. Because on the company or pagka nag-work na kayo sa ibang bagay, kailangan nyo pa rin mag-research. Hindi kayo matututo ng isang panood lang. So kaya ako ginagawa to is magkakaroon tayo ng mga challenge din sa Discord na may bibigay ako sa inyong mga sample markup and then try to construct it. Okay? So, kung di ka pa naka-join sa Discord, join us. So, yeah. I think that's it, mga boss. And see you on the next one. Bye!